Hey, how you doing? Maging tapat kung magmahal. Sabihin mo, Yasmin. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Tina, sabihin mo. Purit, sinasamba kita. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Isang pa. Yan. Dapat sa ulo nyo yan. Sa isang linggo, dapat may kakanta niya. Isa lang ha. Dapat sa ulado. May 50 pesos sa akin. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita. Si Joy, bumubuka lang ang bibig, kailan sounds. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Sige tayo yumuko at manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa hapon po na ito dahil nagkasama-sama kaming muli dito po sa tahanan ni Ate Christy upang maggawain, upang mag-share ng salita mo, Panginoon. Salamat dahil binigyan mo po kami ng lakas, ng buhay, pinapairam mo kami, Panginoon, upang meron kaming magawa for your glory, Panginoon. Sa mga oras po na ito, sa aming pong pag-share ng salita mo, inaanyayahan po namin ang malayang pagkilos ng Holy Spirit sa aming kalagitnaan. Gabayan po kami, lead po ako ng Holy Spirit, Panginoon. And I pray, Lord, na yung mga batang narito, ang kanilang tiyahin, ang kanilang nanay, si Ate Christy, si Ate Joy, ay mabuksan ang aming o yung kanilang kaisipan. Open our heart, open our spiritual heart, eyes and mind, Panginoon, upang maunawaan ito yung mga salita mo na i-share sa kanila. Salamat, Panginoon, sa ipong lahat, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Pagatan ko, makinig ka, Biko. Walang maingay. Ang buhay na walang hangyan. Yan ang pag-aaralan natin. Yan ang i-share ko sa inyo ngayon. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan sa inyo, sa langit. At yun ay matatamo natin kung kayo ay susunod sa Panginoon. Kung kayo'y tatanggap sa Diyos dahil ilang beses na tayong naggawain dito, tanggap na kayo kahit mga bata kayo, kahit ayan yung mga tita nyo, nanay nyo. Ibig sabihin, nasa puso nyo na ang Panginoon.
Now, pagdating ng takdang panahon, bawa pag nawala na tayo, doon tayo sa buhay na walang hanggan. Sa langit, sayang wala si Kuya Angelito. Sabihin ko sana, gusto mo bang mauna? Okay, so walang hanggan. Maraming tao ayaw kilalanin si Jesus. Bakit kaya? Kasi sobra silang abala. Abala sa trabaho, abala sa paghahanap buhay, sa para kumita ng pera, abala sa mga bagay na material, abala sa pagpapayaman. Oo. Kasi marami silang hinahangad na mga material na bagay. Ganun ang mga tao ngayon. Kaya yung mga bata ngayon, saan kayo abala? Sa cellphone, sa mga games, no? Sa TV, diba? Dapat meron kayong time, pag linggo, sasama kayo sa kay Kuya Sam, no? Para makapag-church. Si Ambo, hindi. Papakilala ko sa inyo si Ambo. Itong si Ambo, teenager pa lang, ang gusto niya na yumaman. Sabi niya, gusto kong dumami ang pera ko, magtatrabaho ko, mag-aaral akong mabuti. Yun ang ginawa ni Ambo. Nag-aral siyang mabuti. Hanggang nakagraduate siya, nagkaroon siya ng trabaho. Nagkaroon siya ng sarili niyang kumpanya. So marami na siyang pera. Pero hanap pa rin siya ng maraming pera. Hindi niya namamalayan, may edad na siya. Senior citizen na siya, 60 years old na. Ang bilis ng panahon. Ang bilis, hindi na siya nakapag-asawa. Kasi lagi niya nasa isip, ano? Pera. Isang gabi, lahat ng mga trabaho niya sa opisina, inuwi niya sa bahay. Pag uwi niya sa bahay, ginawa niya na puyat siya, nakakatulog siya. And then, mga alauna ng madaling araw, nagising siya. Alam niyo nung magising siya? Kwento lang to kwento na kapupulutan ng aral, no? Nung magising niya, ang kaharap niya, si Kamatayan. Kilala niyo si Kamatayan sa comics? Di ba yung nakatalukbong na kulay itim, tapos may hawak na karet, no? Yung malaki. Sabi, kinukuha yung mga kaluluwa. Nakaharap ni Ambo. Sabi nitong Kamatayan, ikaw ba si Ambo de la Cruz? Ako po, bakit po? Number 1 ka rito sa listahan ko. Kukuhanin na kita. Mamamatay ka na, sabi ni Kamatayan, ano? Sabi ni Ambo, wag naman po. Hindi ko pa na-enjoy yung pera ko. Siyempre, nasa isip niya pa rin, pera. Sabi ni Kamatayan, kita mo, mamamatay ka na, pera pa rin ang nasa isip mo. Nakita ni Ambo, inaantok si Kamatayan. Naghihikab. Sabi ngayon ni Ambo, mukhang pagod na pagod kayo ha. Gusto niyo bang itimpla ko muna kayo ng black coffee? Sige siguro, timpla mo muna ako. Ngayon ang ginawa ni Ambo, tinimpla niya ng kape, si Kamatayan, nilagyan niya ng pampatulog. Nilagyan niya. So, nung maiinom ni Kamatayan yung kape, nakatulog siya. Ngayon, yung listahan ni Kamatayan, kinuha ni Ambo. Ang ginawa ni Ambo, yung number 1 niyang pangalan, binura niya, nilagay niya sa dulo. Kung halimbawa, 100, number 1 siya, nilagay niya doon sa dulo. Dito na. Tumilaok ang manok, nagising si Kamatayan, alas 3. Sabi ni Kamatayan, napasarap ang tulog ko ha. Ang sarap ng pagkakatimpla mo sa kape ko. Ambo, bilang ganti sa kabutihang ginawa mo sa akin, ang gagawin ko ngayon, ang uunahin kong kukuhanin na mamamatay, yung kaduluduluhan. Siya pa rin ang kinuha. Ano ibig sabihin? Hindi siya nakaligtas. Tandaan nyo anong lesson? Basta yung isang tao ay gusto ng kuhanin ng Panginoon. Di ba? Kukuhanin na siya ng Lord. Ang nakakaalam kasi ng pagkamatay ng tao, ang Panginoon lang. No? Siya lang nakakaalam. Kapag tinakdanan ng Diyos na ikaw ay mawawala sa mundo, mawawala ka na. Ano ibig sabihin? Habang nabubuhay tayo, dapat kilalanin natin si Jesus, maglingkod tayo sa Kanya. Amen? Magsaserve tayo. Ano ibig sabihin ng magsaserve? Dadalo kayo sa church, makikinig kayo ng salita ng Lord, pagkatapos ipapamuhay. Yun ang ibig sabihin na kung gusto mong mapunta sa langit at makamtan ang buhay na walang hanggan. Amen? Sinong gusto ngayon mapunta sa langit? Taas ang kamay. Hindi ka ito mataas. Ayaw pa mauna. Hindi, lahat naman tayo. Lahat naman tayo gusto natin magtagal pa ang buhay natin. So, yun ang title noon. Yun ang lesson. Tao,
Hindi lang dapat puro kayamanan, puro pakaabalan sa buhay. Dapat meron tayong panahon sa Panginoon. Amen, Joy? Dapat talaga, oo. Kasi ang mga yaman naman na yan, pagka naging tapat ka sa Panginoon, ibibigay naman sa'yo ni Lord yan eh. No? Ibibless ka ng Lord. hinahanap yan, pusa yan dumarating. Oo, basta nakita ng Diyos ang puso mo, sumusunod sa Kanya. Pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya masaklap sa mga tao na puro salapi ang inahangad, pagkatapos pag namatay sila, hindi sila sa langit mapupunta. Saan sila mapupunta? Sa impyerno. Tsaka yung kayamanan natin, totoo yung mahalaga sa atin. Kasi, panggastos natin. Pero wag nating i-focus yung sarili natin na doon lang sa puro pera. Amen? Amen. Praise the Lord. Yan. Ang Panginoon. Kung gusto nating mapunta sa kanyang kaharian. Sabi ko nga sa inyo, una, tatanggapin natin si Jesus. Tinanggap nyo na nung last week, no? Pangalawa, susundin natin yung kalooban ng Panginoon at magiging mabuti tayo. Amen? Dahil ang Diyos, si Jesus Christ, ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan. Number 1, lagi pumunta tayo o lumapit tayo sa Panginoon. Come to Jesus and repent, no? Lalapit tayo sa Panginoon, magsisisi tayo. At just ginawa ni nanay nyo, ng tita nyo, nung nakaraan, pati si Kuya Angelito, si Kuya Max. So yun yung una. Lalapit tayo sa Panginoon, magsisisi tayo, no? Hingin natin ang kapatawaran mula sa Panginoon at maniwala tayo na ang Panginoong Hesus is our Lord and Savior. Maniniwala tayo, tatanggapin natin siya sa buhay natin at siya yung ating tagapagligtas. Pangalawa, siyempre, nung tinanggap mo na siya, magkakaroon ka na ngayon ng pananampalataya. Amen? Paano lalago yung pananampalataya natin? Ito yung ginagawa natin na Bible study, yung pagpunta natin sa church, yung pananalangin natin. Sino rito nagpe-pray pagkagabi, bago matulog, taas ang kamay? Yung honest, yan. Yan, amen, amen. Kailangan yon kahit kayong mga bata. Ikaw, Yasmin, hindi ka nagpe-pray. Bakit hindi ka nagpe-pray? Sige nga, Yasmin, tanongin kita. Bakit hindi ka nagpe-pray? Hindi ka nagpe-pray mo. Dumadiretso na ako sa tulog eh. Dumidiretso ka na sa tulog. Okay. Tuturo ng Wala na. So, wala kang natatandaan na bata ka, na nakapunta ka ng church. Wala. Tatanungin kita ulit, Jasmine. Gusto mong magpunta sa church? Gusto mong ma-experience yung paano sumamba sa Panginoon? Bakit? Kasi dapat sa edad mo yan, makilala mo si Jesus, si Jesus. Para Yasmin, habang lumalaki ka, may guidance ka ng Panginoon. Ngayon, Yasmin, pangatlong tanong, gusto mo bang sumama sa amin sa church, sa Sunday? Okay, o yan na. May witness tayo ha. Kasama ka ha. Kasama ka namin eh. nagsisimba naman kami pag Pasko. Papasko. bagong taon, Oo. ganun. Basta minsan, pagka naisipan, ganun. Yun nga. Kasi, itong salita ng Panginoon, ito yung susundin natin. Narito yung kanyang mga utos. Kaya kailangan nating alamin. Amen? Huwag maingay, kambal. Dito sa babasahin mo, Ate Joy, lakasan mo, mula sa Exodus chapter 20, verse, ito, verse, praise the Lord. Yung sinasabi ng Bible, sabi ng Panginoon, sa 10 utos. Ate Joy, basa. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako Yes. si Yahweh, ang Diyos ng naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Amen. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Stop. Huwag ka daw sasamba maliban sa Panginoon. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Ano ibig sabihin ng ibang Diyos? Yung mga ribu-ribul to. No. Yung mga estatwa. Huwag daw yun kasi masama yun. Sige, tuloy. Huwag Ate kang Joy. gagawa ng imahe na anumang nilalang na nasa langit, Yun. nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran. Yuyukuran. Isasambahin sapagkat ako Yahweh na iyong Diyos ay Mapanibuguin. Diyos. Yun.
Ang Sunod. kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak. Stop. Okay. Nasa Salinlahi. salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa Iyon. libo-libong salinlahi Salinlahi. ng mga umiibig sa Amen. akin, tumutupad sa aking mga kautusan. Ano pa? Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na Stop. iyong Diyos. Huwag daw nating sasambitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Halimbawa, narinig nyo na may nagkukwentuhan, nagbibiruan, at saka hindi magagandang kwentuhan. Tapos binabanggit ang pangalan ng Panginoon. Masama yun. Sige, Ate Joy, tuloy. Tsak napaparusahan ko ang Parurusahan gumamit daw. nito ng walang kabuluhan. Mm. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Yun. Stop. Ulitin mo nga, Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. pamamahinga. Yun ang araw ng linggo. Sabi ng Panginoon na, yung linggo, ilalaan sa Kanya. Kasi siya yung Diyos na makapangyarihan eh. Kaya pag linggo, mag-church tayo. Amen? Okay, tuloy. Ate Joy. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Okay, Diyos. stop. Ikapitong araw ay para sa Panginoon. Kaya yung ika-7 days, anong araw yon, Tina? Ano yung ikapitong araw? Anong araw yon? Sunday. Ilalaan natin kay Lord yun. Sige, tuloy. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Yun. Kayo ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Amen. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng mga ito. Yes. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw, kahit ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Amen. Stop. Saan ka? Yung mga magulang sisingilin sa mga anak. Kaya yung mga magulang natin na sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, sisingilin sa mga anak. No? Ang sakit nun. Sige, Ate Joy, tuloy. Igalang mo ang iyong ama at ina. Stop. Anong sabi, Tina? Igalang mo ang iyong ama at ina. Yung mama nyo, yung papa nyo. Igagalang nyo. Sige, tuloy mo, Yasmin. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay. Nakita nyo yun. Mabubuhay daw kayo ng matagal. Sige, tuloy mo, Yasmin. Huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Then, Huwag kang mangangalunya. huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Yes, huwag sasaksi ng walang katotohanan, magbibintang. No, sige, tuloy mo, Tina, Yasmin. Huwag mong pagnanasa ang maangkin ang sambayanan ng iyong kapwa. Stop. Huwag nyo daw aangkinin yung mga hindi inyo. Yung halimbawa, Tina, Harvey, yung hindi inyo, no? Huwag nyong kukuhanin yun, huwag nyong aangkinin. Okay, sige, tuloy. Ang kanyang asawa, ang O, alinang asawa. lalaki o babae, ang baka, asno, o ang anumang pag-aani niya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa buhay ni Ate Joy at saka ni Ate Yasmin. Amen. Kailan ka nakabasa at nakahawak ng Bible? Noong linggo. Nung linggo, nung nandito si Kuya Sam na. Okay, ikaw Ate Joy. Kailan ka nakahawak ng Bible? Huli pa. Oo. Nung linggo. Nung linggo din. Walang Amen. mama na yun. Baka napapain. Yeah, amen. Praise God. Naguhukay Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ito yung makapangyarihan. No? Makapangyarihan to. At ito yung susundin natin. Para malaman natin ang sinasabi at kautusan ng Panginoon, kailangan nating alamin, kailangan nating basahin. Kaya nandito si Kuya Sam para ibahagi ko sa inyo yung salita ng Panginoon. Kaya, Yasmin, tatanungin kita ulit. Yasmin, interesado ka na ba na malaman pa yung kautusan ng Panginoon? Amen, amen. Ikaw, Ate Joy. Opo. Amen, very good. Ikaw, Ate Kriste. Amen, amen. Ikaw, Tina. Si Tina, 10 years old ka na, di ba? 9. 9. Pero mukhang malaking babae itong anak mo na ito eh. So, siyempre siya, nakakaunawa na siya. So, yun yung mga utos ng Panginoon yun na kailangan nating sundin. Tina, mayroon kang natandaan sa binasa ni Ate Yasmin, no?
Wala kang natandaan kahit isa. Hindi nakikinig Hindi ka nakikinig. Oh. Dahil sabi doon, igalang mo ang iyong ama at ina. Ibig sabihin, si mama mo, Yun ang number 1 doon. yes, Ang oo. pinalalabas doon, parang mga 10 utos na. Yeah, oo. Mahalaga kasi na malaman nyo yung 10 utos ng Panginoon. At kaya, hindi pwedeng katwiran natin na, Bakit tinamaan ako dun sa... Saan, yung, saan? Saan? Yung, ano, sa anak. Oo, sisingilin sa anak. Yung mga magulang na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mas mainam naman na ngayon pa lang Ate Joy is nakikilala natin si Jesus. So yung mga sumpa na yon, naalisin na ng Panginoon yun. Bakit? Kasi tinanggap mo na ang Panginoon eh. Bakit nga ba, no, Kuya Samano? Oo. Na, Bakit nga kaya pa kapag ganon, kasalanan ng magulang, anak ang nagdurusa? eh, Ganun yung ano Diba? ko eh, kasi pakiramdam nakalagay ko sa nga akin. din sa Bible, yung mga ginagawa ng magulang natin noon. Anak ang nagbabayad. Oo. Apat na sanila niya, sabi ng Bible eh. Yung mga tao, yung mga magulang natin na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga santo-santo, ribu-ribulto, sisingilin tayo yung generation by generation. Pero ang sabi ng Panginoon, yung pangako niya, yun namang kumikilala sa Kanya at sumusunod sa Kanya, sabi, lahat ng henerasyon na yun, pagpapalain niya. Apat na sanin lahi. O kaya ito na yung pagkakataon, Ate Christy, yung mga anak mo, pagpapalain na ng Diyos yan. Tinanggal na ng Panginoon yung sumpa sa atin. Tandaan nyo yan hindi na tayo parurusahan. Pagpapalain tayo ng Panginoon, basta manatili tayo sa Kanya at sumunod sa kalooban ng Panginoon. At hindi nga katwiran ng iba na, yun nga, sabi mo Ate Christy, no offense lang, no, yung pagka Pasko naman, nagsisimba kami, pagka bagong taon, kaya lang, ang tagal, no? Ang tagal. Ang sabi sa binasa ni Ate Joy, ni Ate Yasmin, huwag niyong kakalimutan yung araw ng linggo sa pamamahay niyo. Nasa utos yun eh. Yes! Kaya yung araw ng linggo, mahalaga sa atin. Hindi pwedeng sabihin natin na, ay, okay naman kahit nasa bahay lang ako. Pwede naman akong magbasa ng Bible. Di ba? Si Satanas, hindi rin nagsisimba pero kilala niya si Jesus. Si Satanas pa yun tayo, na tao, dapat talagang pumunta tayo sa church every Sunday. Kaya loobin ng Panginoon sa Sunday, sasama na sa atin si Ate Yasmin. Pangako mo yan sinabi mo yun. Hindi ka pwedeng pumalag, sinabi mo na. So praise the Lord. So, sa Sunday. Salamat sa Panginoon. Ngayon, nakilala natin si Jesus. Praise God dahil sabi nyo nga, ikaw Joy, ikaw Yasmin, Ate Christy, nakahawa kayo ng Bible at saka pagbasa kayo nung linggo. At ito na yung start. Reregalohan ko kayo ng Bible. Loobin ng Panginoon. Okay? So, kailangan natin talagang magpatuloy kapag kinilala natin si Jesus. Magpapatuloy tayo, hindi tayong hiningas kugon. Kuya Sam, okay na, nakilala ko na si Lord. Pinatanggap mo na kami. O anong gagawin mo? Magpapatuloy ka lang ba ulit sa gawaing mali? Yun ang mali. Ayaw ng Lord noon. Kailangan nating magpatuloy. Anong sabi sa John 5, ay sa isang sinulat ni, I think si Matthew, ang manatiling tapat sa Diyos hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Naunawaan niyo sinasabi na yon. Kapag tayong lahat ay nanatili sa Panginoon, sa kabila ng problemang pinagdadaanan natin, basta lagi tayong nananatili sa Panginoon, Ate Christy, Ate Joy, nananampalataya tayo sa Kanya, kasama tayo sa maliligtas. Pero yung mga taong hindi nanatili sa Panginoon, halimbawa, nagkaroon ng problema, dumaan sa kapagsubukan, bumitiw, may ginawang hindi maganda, hindi siya maliligtas. Meron kaming tiling tapat sa Panginoon, yung halimbawa, si mama nyo dumadaan sa matinding problema, pero ang hinahanap niya si Lord, hindi si drug lord, hindi si gambling lord, kundi si Lord. At nanatili tayong tapat sa Kanya, ay nandun tayo sa bahay ni Lord. Sa may bahay ni Lord? Sa langit. Amen? Kaya kailangan maging tapat tayo sa Panginoon. Maging mabait tayo. Titigilan natin yung mga maling ginagawa natin. Unti-unti yan, proseso yan. No? Amen? Babasa dito, sabi sa John 5:24, ang sabi rito, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yon, si Papa Jesus yon, yung tinutukoy. No? Hindi na siya hahatulan
Sa halip ay ililipat niya siya sa buhay mula sa kamatayan. Ganito pala yun. Diba tinanggap niyo na si Jesus? Kumikilala na kayo at nagpapatuloy kayo. Pagka pala namatay tayo at tumarap tayo kay Papa Jesus, hindi ka nahahatulan. Hindi na sasabihin sa'yo, oh, ikaw ambo, dito ka sa impyerno. Hindi ganon. Sabi dito, ililipat ka na sa buhay mula sa kamatayan. So, sino yung hahatulan? Yung hahatulan, yung masasamang tao. Yung patuloy na gumagawa ng kabalbalan. Yung patuloy na gumagawa ng mga masasamang bisyo. Nag-aadik, nagsusugal, nakikiapid, pumapatay, nagnanakaw. O yun ang hahatulan. Pero tayo, pag nanatili tayong tapat kay Jesus, nanampalataya tayo, naglingkod tayo sa Kanya, ang sabi ng Panginoon, sabi sa Bible, ililipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ibig sabihin, doon agad tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya yung title natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Nagigit nyo yung sinishare ko, Ate Christy, Ate Joy. Nagigit mo, Yasmin, yung tungkol sa buhay na walang hanggan. Ikaw, Ate Tina, naintindihan mo. Si Harvey, naintindihan mo. Okay, saan ba yung buhay na walang hanggan? Saan makikita yon? Saan? Sa langit. Very good. Sino ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Si Papa Jesus. Yun, very good. Tama ba na sumamba kayo sa mga ribulto? Tama o mali? Mali. Kasi ang sabi, si Jesus lang ang sasambahin natin. Kasi ayaw ng Panginoon na sumasamba tayo sa mga ribulto. Sabi sa binasa ni Ate Joy kanina, di ba? Magagalit ang Panginoon. Sabi, ilang saling lahi, magagalit, sisingilin ng Panginoon. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Instrumento ako ng Panginoon na kaya niloob niya na makarating ako dito para makilala nyo ang Panginoon. Amen? Amen. Alright. No, dahil ang topic natin is buhay na walang hanggan, kung nais talaga daw nating makamta ng buhay na walang hanggan, kailangan nating manatiling tapat sa Lord. No? Kailangan talaga nating sumunod sa Kanya ng totohanan. Amen? So sana, meron kayong natutunan doon sa ating talakayan at dalangin natin lagi, Ate Joy, Ate Christy, na talagang mas lumalim pa yung komunikasyon nyo sa Panginoon. At naririto si Kuya Sam for the glory of the Lord na talagang babahagyan ko yun ng salita ng Lord hanggat gusto nyo. Amen? Amen. Palapakan natin si Lord. Ito po si Mike. Ate Joy, ano yung natutunan mo? Doon sa napag-aralan natin. Pagpapahalaga sa mga salita ng Diyos. Ano pa? Bakit ba may kausap ang Sundin ang 10 utos ng Panginoon. Mahalaga yun. Ay kailangan talaga masunod natin yun. Ate Joy, no? Within our heart. Basta talagang gusto mong sumunod, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong makasunod. Palapakan natin si Lord sa buhay ni Ate Joy. Amen. Lang, Ate Christy. Yung natutunan mo doon sa tinalakay natin? Matuto kang magpatawad. Amen. Very good. Oo. Ano pa? lagi mo yung kilalanin ng Panginoon. Yes. Lagi mo siyang unahin. Amen. Lagi mo siyang unahin. Amen. Very good. Praise God. Palapakan natin sa buhay ni Ate Joy. Yasmin, ikaw mayroon kang natutunan kanina sa ano natin? Ano? Sabi na po natin. O hindi, dapat hindi copy-paste. Yun sa iyo. Sige, kahit magsila. Copy-paste guy. Lagi bibigyan ng oras ng Diyos. Lagi mong bibigyan ng panahon ng Panginoon. Kaya sa linggo, Tatay, lalo ka sa mama. yun, magmamano kayo. Magmamano kayo sa papa nyo at sa mama nyo. Dapat hindi nawawala ang po at Tsaka yung po at opo. Pag nakikita nyo yung matatanda, halimbawa, ako, pumapasok ako dito, magpipulas agad kayo. Yun. Kasi tanda ng paggalang yun sa matatanda at magulang. Yung mga nagpupunta rito. No? Yun. Praise the Lord. Amen. Oo. Hindi na nga dapat sinasabi. O Yasmin, ikaw, dalagita ka na. Dapat alam mo yung sinasabi ng mama mo. So sa linggo, kasama ka na namin
Usapan yan ha. Okay, palapakan natin si Ate Yasmin. Ikaw, mayroon ka bang natutunan kanina sa usapan natin, pinag-aralan natin? Ano yung natutunan mo, anak? Ha? Ano natutunan mo? Yung mga Dapat lahat na yan. sumunod Dinaw ni mo. sa Diyos. Yun. Dapat maging mabuting tao. Amen. Palapakan natin si Harvey. Amen. Okay. 2, 1. To God be the glory. Ate Christy, salamat. Ate Joy, Yasmin, Kambal, Kian. O magpatuloy tayo ha. Mag-aral ng salita ng Diyos ha. Magkikita ulit tayo next week ha. Lagi kayong magpipray. May natutunan ba kaya? Amen. O palakpakan natin si Papa Jesus. Amen. At dyan po nagtatapos ang aming fellowshipping BS dito sa bahay ni Ate Christy at ni Kuya Max. Yan. Praise God. And to God be all the glory. Salamat Ate Christy, Ate Joy. God bless you all. To God be the glory. Thank you, Papa Jesus. Thank you, Papa Jesus. Amen. Praise God.